Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga Kalasa Moto. Nandito po tayo ngayon sa Pinagpala sa Lambakin. So, ginanganap dito yung kanilang feeding program ng ating mga brad dito. So, dito yan sa may Block 9 at Lot 1. Alright, tingnan natin dito sa harap. Ayan mga Kalasa Moto. Ito yung kanilang ginagawang feeding program dito sa Lambakin. So, pag-usapin natin yung GS at saka yung chairman dito ng Marilao. Okay. Let's go. Bakit ginagawa ng Alpaca Paro ang ganitong project natin? Ayan. Sige. Para makatulong tayo. Sige. Gawain naman natin to eh. Hindi man tayo eh. Ito lang, para sa atin lang. Hindi tayo masaya eh. Nga pala dito pala yung GS ng Lambakin dito yan sa Block 9 at Lot 1 dito no sa may sa may HOA sa COA. Sa may Pinagpala siya yung GS dito. So yun. Sila yung nagkaroon dito ng feeding program. So yun. Ano pa yung ating mga project sa Alpaca Paro? Yan, marami. Bigay mga pinila. Yun. Siyempre, pagka may kailangan din ng tumutulong hingin ng support natin. Bigayin lang din. Kasi marami naman tayo rito, hindi lang isa dito. Okay. Bigayin lang tayo rito. So yun, maraming salamat kay GS Jomar De Leon ng Lambakin. Alright. Lambakin chap. Kaming mabuti para may pakain kami sa mga bata. Para hindi kami para masunod yung paglaki nila, mabuti rin yung gagawin nila para magaya kami sa ginagawa namin bilang tulong sa Alpaca Paro. Okay. CM, ano pa mga project ng Alpaca Paro? Ano pa mga project? Katulad po na itong paglilinis ng kalsada, pakain sa mga bata, sopas, marami pang iba na katulad ng pag-donate ng mga dugo. Okay. Yun lang. So yun. Napakarami ng project ng Alpaca Paro. Merong feeding program, merong clean up drive, at saka yung sa dugo. Kumbaga, donate ng dugo, yun. Okay. At medical mission yun ang tawag doon. So marami pang ibang ginagawa ang Alpaca Paro. So, Alpaca Paro. Di lang ito. Sa marami pong event, project ng gagawin ng Alpaca Paro. So yun. Siyempre, meron na rin tayo dito sa Marilao na SRCP, no? SRCP Marilao Sector. Siyempre, yung si CM, Michael Laparohinog. So yun ang masasabi mo, sabihin mo CM sa ating mga brad. Sa mga brad na yan, Okay. Ingat lang po tayong lahat. Ako nga pala naging BOD ng SRT Sector Marilao. Okay. Sa tuloy-tuloy lang natin sa magandang layunin. Tama. Yun. Long live, Brad. Loling. Sir, pakilala mo kayo. Okay, magandang araw po. Ako nga po pala si Margan Canepil, ang advisor ng Lambakin Chapter. Sa ngayon po, kasalukuyan kami ng feeding program namin sa Sitio Batya, Lambakin, Marilao, Bulacan. Para po sa mga bata, sabi ko kahit mga tatanda, okay po kami. Pwede. Pwede lumapit, mga nagugutom, nagulmusal, pwede po ako dyan. Ayan. So yun. Yung ating advisor dito sa Lambakin chapter, no? So, maraming salamat kay Brad. Ano pa masasabi mo, Brad? Regarding naman doon sa mga brad natin sa kahit sa tulong ng mundo, tuloy-tuloy lang natin. Tapos mga pamilya natin sa mga bata, yung mga magandang layunin natin, lalo sa ating mga komunidad, tuloy-tuloy lang. Paggawa natin at pagganap natin ng mabuti sa kapwa. So, Mapapasan pa mabibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Maraming salamat sa ating lahat. Long live Lambakin Chapter. okay, long live Alpaca Paro. Alright, thank you. Thank you, advisor. Advisor ng Soro. Okay, dito tayo sa advisor ng Soro. Sis Jo, for interview lang, sis. Ano masasabi natin dito sa ginawa niyong feeding program dito sa Lambakin? Actually, yung ginagawa namin, consistent po talaga to kasi ito po talaga yung pinaka project po talaga namin para po makatulong talaga sa bawat chapter po. Hindi lang po sa lugar namin, kahit saan po nakakarating naman po yung tulong ng Alpaca Paro Lambakan Community Chapter. Okay, so yun, meron ka bang gustong sabihin? Po. Bali yun nga po, magpapakilala din ako. Ako po si Sis Joanne, kasalukuyang Vice Chairwoman din po ng Marilao Council, at isa po sa mga advisor ng Lambakin.
para po sa mga brad tsaka sis po kahit saan pong lugar sa ang chapter. Pagpatuloy lang po natin yung ginagawa natin na mabuti para sa kapwa natin na abati lang tayo ng abati. Lang ulit po. So yun, ito, yung ano pang susunod na mga project ng Lambakin Chapter. Actually, yung feeding program po namin every Sunday po talaga yan. Tapos, kasunod niyan yung ilalabas na ulit po namin yung project namin para sa tsinelas. Yun, maganda Pero yun. po, lagi po yan, every month po yung bawat sityo, nagkakaroon po kami ng project sa tsinelas para sa mga bata. Okay. Kasama po dyan yung medical mission po na pinagpaplanuhan pa. Yun ang isang magandang medical mission na ating inaantay, no? Yes, well, kailangan po ng Okay. mga tao yun. Kaya ipupush po natin yung para sa lahat. Alright, long live sis. Long live po. Ayun. So, lipat tayo naman sa iba dito. Ayun po, sa Sis Jenny. Sis Jenny. Sis Jenny. Sis Jenny, for interview lang po. Ayun na. Ayun na. Ito lang po, ito magaling to magsalita. Ayun na. Okay na, okay lang. Pakilala lang kayo. Lang po siya. Magaling to magsalita. Sige na. Pakilala lang kayo, tapos anong masasabi nyo sa ginanap yung feeding program dito sa Lambakin Chapter? Sige na. Ano po, every month naman po naggaganto kami para Okay. sa mga bata, para makatulong na din. Tsaka charity na po talaga namin ang tumulong para sa kapwa namin. Hindi lang sa ako, pati sa ibang tao. Okay. So yan, ano pa mga susunod natin mga project dito sa Lambakin Chapter? Maliban dito sa ginawa niyong feeding program. Ano po kasi, minsan po namimigay po kami ng tsinelas, ganun po, na medical mission, Okay. tsaka optical, ganun. Mhm. Marami pang iba, yung mga pwedeng makatulong sa, lalo sa mga mas nangangailangan. Yun. Pangalan niyo sis? Ako po si Eunice ng Lambakin Community Chapter. Yun, long live sis Eunice. Okay, maraming salamat. So, lipat naman tayo dito sa labas. So, yun, na-interview na natin. Salamat, Brad. Alright, na-interview na natin sila, ang ating mga brad dito, saka mga sis. So, dito naman tayo. Ayan, yung sopas. Pakita natin yung sopas. Ayan. Ayan, mga kalasa mo to, yan sopas na feeding program dito sa Lambakin. Okay? Ayan, Brad, ano masasabi mo? Dahil ikaw taga-takal ng sopas. Niyo pa lang po. Ano yun pa lang? Alright, yan. Sana maging ano na, no? Yun, salamat sa Brad. Okay, sopas. So, marami pa. So, pagkatapos nito, ayun na, finish na. So, interview pa tayo dito ng mga Brad na pwede nating interviewin pa. MI. Sinong MI dito, Brad? MI. Baka pwede ka maka-interview. Anong masasabi mo sa ginanap na feeding program nyo dito sa Lambakin? Mahihain ako, hindi ako gani. Hindi, okay lang yan. Importante, mahihain. Ayan, so mahihain talaga si Brad. Brad, ikaw, anong masasabi mo? Kaya lang busy. Okay, Brad. Anong masasabi mo sa ginanap na feeding programs dito sa inyong lugar? Siyempre, masaya kasi nakatulong kami sa mga kabataan, sa Rizal. Siyempre, bilang kakapatid na kapatid ng Alpacaparo. Parang ganun malaking tulong para sa amin. So yun, ano-ano pa mga project na parating dito sa Lambakin Chapter? Marami po, pwedeng paano po kayo ng tsinelas. Kahit ano po, marami pa pong una po yung sabi namin ng mga GS. Importante talaga tsinelas, no? Pag wala kang tsinelas, masakit sa paa. Ayan. Ang libo, Ayun, pangalan, Brad, pangalan? Laterni. Oh, Brad, yan. Yun. Okay, thank you. Maraming salamat. So, yun. So, malapit na matapos, guys, ang kanilang feeding program dito sa Lambakin. No? So, hindi lang ito yung project nila. So, marami pang karating. Merong nakabangan natin yung sa tsinelas. Yun. Saka sa medical mission. So, subaybayan natin yan. Aabangan natin yan sa mga susunod na araw o buwan. Alright. So, napakainit ngayon na sitwasyon dito sa Lambakin. Yun ngayon, ito pong kaganapan ngayon dito. Ayan sila.
So ayan mga kapatida, mga kalasumoto. So ayan mga kalasumoto, dito na po muna natin natapusin ang ating video ngayong araw ng linggo. Ngayon po ay May 2, 2024. Dito po tayo sa Lambaken Community Chapter. Kung saan ginanap dito ang kanilang feeding program. Ayan. Ayan o. So dito yan sa Block 9, Lot 1. Sa May Uhas. Alright. So maraming salamat sa inyo mga kalasumoto. Hanggang sa muli. Siyempre, lagi kayong mag-iingat sa ating mga ka-riders. Ride safe and always God bless. Bye-bye.